Magandang gabi. Are you excited sa ating topic? Tuloy lang natin yung foundational system, the three-tier business system na kailangan nating i-apply sa business. So, welcome po sa mga bago, sa mga first time. At I hope you learn kahit ito yung huling araw na tayo ay magkikita-kita ngayong taon sa ating business talk. May boses ba ako? Naririnig niyo ako dyan? Parang mahina eh. Yan. Sound check. Yun. Okay na, sir. Thank you po. So, bilisan na natin kasi medyo madami-dami to. Pinuno ko na para sa last session natin ngayong taon. At I hope meron kayong matutunan. So, last time, we talk about three-tier HR system. And last week, pinag-usapan natin yung management system. So, tonight, we're going to talk about three-tier finance system. Yan. God governs money with order. Dun ba sa mga umattend last time, may natutunan ba kayo? O nagwapuhan lang kayo sa nagsasalita? Dalawa lang yung pag umattend dito, may natutunan o nagwapuhan. Nakangiti si Pastor Nika. Para sa iyo rin, Pastor, tatama yun eh. Sige, so, God governs money with order. Pwedeng palabas din po dito, sir. Yung ano. Para hindi na ako gaganon dito. Yan. Thank you po. Alright. Thank you. Sabi dito sa verse, so if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Introduction. Money is a trust test. No? Money is not evil, mga kaibigan. Hindi siya evil. Ano yung evil? The love of money is the root of all. So, hindi yung money. Kaya, pwede kong sabihin sa inyo na hindi masama na pinag-usapan natin sa church yung pera. No? Ang masama, mukha ka ng pera. Mas mahalaga na yung pera kaysa sa tao. Okay? So, yun yung masama. Mas minamahal mo na yung pera kaysa kay God. Mas mahalaga na siya at siya na yung dahilan mo kung ba't ka nabubuhay. Siya na yung dahilan kung ba't ka gumigising. So, don't use God for money. Use money for God. So, money is not evil. Money is a test of trust. Napakahalaga sa kingdom of God nung pera kasi dito masusubukan yung ating integridad at yung ating pagtitiwala. So, God does not give increase to people who lack, God does not give increase to people who lack order. Yung wala daw kaayusan, hindi ini-increasean. Okay? Hindi nagpa-prosper. He gives increase to those who understand stewardship. Okay? So, pagdating sa finance, kailangan maunawan natin na stewardship yung ating, ano tawag doon? Keyword. Okay? So, ikaw daw ba ay tapat na katiwala? Yan. Yung stewardship ay tapat na katiwala. Prayer cannot fix financial disorder. Kahit anong pray mo, kung hindi mo naman naaayos yung iyong financial system, hindi talaga maaayos yan kahit anong pray mo. Fasting cannot correct mismanagement.
I'm not saying na hindi important yung prayer and fasting, but prayer must be lawful. Ano yung lawful? Naka-align sa Bible. At kung magpe-pray ka na hindi ka naman sumusunod kay Lord pagdating sa finances, sabi niya, i-manage mo ng maayos. Kahit na anong pray mo, kung hindi ka naman nagmamanage ng maayos ng pera mo, hindi talaga magiging solusyon yung pagpipray mo lang, tsaka yung pagpa-fasting mo. Only structure sustains abundance. Kaya ito yung pinag-uusapan natin. So, the kingdom philosophy of finance, money is the kingdom, in the kingdom, flows through three dimensions. What are those dimensions? Three dimensions is authority, number 1. Number 2, control. Number 3, execution. So, authority, siya ang nag-work sa policy. Sa control, siya yung governance. At execution, handling. So, this is the 3-tier finance system. At ito yung pag-uusapan natin ngayong gabi. So, let's start dyan sa 3-tier. Tier number 1. Sir, pwedeng ikaw na lang mag-adjust kasi nawawala yung signal niya. Strategic finance, stewardship, and policy. So, this is the question. Who decides how money is used? So, ito yung sinasagot niyang question. Kung yung Tier 1 ng finance system, sila yung nagde-decide kung saan ginagamit yung pera. Sila yung nag-strategize kung paano wawaldasin yung pera. Paano properly na madidisburse yung pera nang hindi masasayang. Okay? Sabi dito sa Proverbs 21:5, the plans of the diligent lead to profit, or sa ibang lengguwahe, sa ibang translation, abundance yung pagkakasabi, no? So, yung diligent daw na tao ay napupunta sa resultang may profit or abundance. As surely as haste leads to poverty. Yung mga nagmamadali daw papunta sa kahirapan. Kaya kung gusto nyong yumaman, maging successful, maging prosperous yung inyong life, hindi yan minamadali. No? Maraming mga nakachamba pero hindi nagtagal. Hindi na nila ulit na ulit. Pero kung nasa tamang proseso yung ginagawa natin, hindi hasty yung ating move. Hindi, kumbaga parang dumaan talaga sa tamang proseso, marami kang natutunan. Sabi nga nung ako ay nagbabasa ng mga libro, may mga nababasa akong libro. Ano ba yan? If you know the process, you can always repeat the result. Kay Robert Kiyosaki yata galing yun. So, ito yung kingdom function ng Tier 1. Financial vision and long-term direction, budgets, limits, and financial boundaries. Capital allocation rules, risk management and asset protection. Ito yung mga modern positions. Sorry po. Sorry. Chief Financial Officer, ito yung CFO. Sila yung nagmamanage nito. Sila yung tao na nag-aayos ng Tier 1. Okay? Pwede ring Finance Director, VP for Finance, Board Finance Committee, or Treasurer. Sabi dito sa money must have rules before it can multiply. Okay? So, again,
Si strategic finance or si Tier 1 yung gumagawa ng policy or ng rule kung saan ba ilalagay yung pera. If Tier 1 is weak, spending becomes emotional, vision is unprotected, and last, growth creates danger. Okay? Tier 2. Bibilisan ko lang to kasi meron akong mga i-discuss para mas ma-apply natin to sa mga negosyo natin. Financial and management, control and governance. Alright. So sabi dito, is money flowing correctly? Tama ba yung flow ng pera? Sabi sa 1 Corinthians 4:2, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Kung sino daw yung napagkatiwalaan, dapat ma-prove niya na siya ay faithful. Kingdom function, cash flow control and forecasting, financial reporting and analysis, internal controls and audit, cost management and compliance. So ito yung mga modern position ng Tier 2. Finance manager, controller or comptroller, accounting manager, internal auditor. Sabi dyan sa quote, you don't pray for increase, you manage cash flow. Okay? Again, katulad sabi ko, kahit na you pray for pagpapala, you pray for abundance, but yet you mismanage your money. How come? Naintindihan niyo ba ako? Kasi maraming verses sa Bible, katulad ng mga mabasahin natin hanggang mamaya, na kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, hindi ka pagkakatiwalaan sa malaki. Kahit na maging violet pa yung tuhod mo kakaluhod. Naintindihan niyo ba ako? Kung hindi mo i-manage ng tama yung pera mo, hindi yan dadami. Dahil hindi nakikita ng Diyos na ikaw ay mapagkakatiwalaan. If Tier 2 is weak, profit look fake, leakage happens silently, leaders ay financially blind. Let's go sa Tier 3. Okay. Sorry po, hindi ko nagagalawin. Nauunahan kita. Operational finance. Handling and execution. Okay, ito naman yung humahawak nung talagang, nandito na yung kupitan ba? Kasi ito na may mga hawak ng pera. Ito na yung, nandito na sa execution ng disbursement. O yung Tier 1, sila yung nagpaplano, saan dadalhin, paano gagamitin. Yung Tier 2, titingnan kung tama ba yung magiging flow. Pagdating sa Tier 3, execution, kupitan. Nandito na yung medyo critical. No? Though critical yung Tier 1, kasi kung hindi tama yung kanyang pagpaplano, yung planning, yung strategy na gagawin niya sa pera, no, hindi makikita nung Tier 2 kung magpo-flow ba ng maayos. Kasi hindi rin nila alam kung ano ba talaga yung tamang flow. Kasi sila yung mag-ooperate. Sila yung tawag dito, mag-aalam. Ano ba sa English yung mag-aalam? Titingin kung nagpo-flow ba ng tama dun sa execution, dito sa Tier 3. Okay? Operational, finance, handling and execution. Is money properly handled? Sabi dyan. So yan yung dapat na tanong dyan sa Tier 3. Sabi sa Luke 16:10. So this Luke 16:10, para meron kayong idea, this is a parable of the shrewd manager.
This shrewd manager is a dishonest manager. Hindi siya nagsasabi ng totoo at hindi siya mapagkatiwalaan. Pero nung siya ay tatanggalin na nung kanyang amo, nung kanyang master, pinakita niyang siya ay madiskarte pala. Kaya sabi ng kanyang amo, okay ka naman pala. Sabi dito sa Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So yan yung verse na sinasabi ko kanina pa. Kingdom function ng Tier 3. Billing and collections, disbursement and payroll, bookkeeping and transaction, recording, daily cash, and bank handling. Okay, so, modern positions, accounting staff, bookkeeper, cashier or treasurer, a treasury officer, accounts and payable officer, accounts receivable officer. Execution is where integrity is tested. So if your tier 3 is weak, errors multiply, fraud risk increases, trust collapses. So this is the kingdom finance flow. Ito yung mga tier 1, 2, 3, yung kanilang gino-govern. Yung tier 1, yung authority. Yung tier 2, control. And tier 3, execution. Tama ba dyan? Yan. Yung focus ng tier 1 ay rules. Sila yung creator or gumagawa ng rules. And then, yung tier 2, yung nagpapakita ng transparency ng flow ng pera. Okay? Siya yung nag-aalam. And then, sa tier 3, ang focus nila ay integrity. Nasa kanila yung execution. Yung actual na paglabas ng pera at pagpasok. Okay. So, key outcome. Sa tier 1, protection. Tier 2, stability. And tier 3, trust. Sabi sa 1 Corinthians 14:40, ito lagi natin itong nakukote pagdating sa management. Okay, pag usapang management, itong verse na to talaga yung sobrang madalas na magagamit. Kasi, katulad ng sabi ko, itong Corinthians ay mga gifted na mga tao. Itong church ng Corinthians, nung unang panahon, ay mga magagaling. Mga preacher, mga leaders, but they don't have order. Magulo yung kanilang sistema. Sila mismo ay nag-aaway-away na kasi hindi nila maintindihan kung paano ba yung proper or yung dapat na order ng kanilang leadership, ng kanilang mga ginagawa. So sabi ni Paul sa kanila, let all things be done decently and by order or in order. What happens when finance is misaligned? If no tier 1, no financial direction. If no tier 2, uncontrolled leakage. If no tier 3, daily chaos. Sabi diyan sa quote, abundance without structure destroys people. Blessing without accounting leads to bondage. Nakakulong ka pa. Proverbs 13:22, sabi diyan, a good person leaves an inheritance for their children's children, but a sinner's wealth is stored up for the righteous. Sabi ko naman, inheritance requires system, not miracles. Okay? Kailangan ng sistema. Kung gusto mong may maiwan talaga na ipapamana mo sa children mo, apo. Apo sa tuhod, apo sa talampakan, apo sa alikabok. May ganun ba? Kasi madaming apo eh. So, apo sa ingrown.
Kailangan mo ng sistema. Okay? Nasusundan din nila. Ikaw ay mag-create ng system. Naalala ko tuloy. Nakalimutan ko sino may sabi. Sobrang dami kong mga quote na mga nababasa before. Sabi niya, if you are not from rich family or wealthy family, ano sunod? Alam niyo na? If you are not from a wealthy family must come from you. So, sa Tagalog na nga lang, kung hindi ka daw galing sa mayaman na pamilya, dapat yung mayaman na pamilya manggaling sa'yo. Okay ba yon? So, mas madali yon kung susundin mo yung mga principles sa Bible. Kasi the Bible will teach us the best principles in life. I mean, the only principle na i-guide ka talaga ng tama. So, this is the closing. Tapos na ako. Bilis, di ba? Money follows trust. God does not bless confusion. God blesses faithful stewards or stewardship. Okay? The prayer is not, Lord, give us more money. But this is the kingdom prayer. Lord, make us trustworthy. Gawin niyo po kaming katiwa-tiwala. That's the prayer. If you are a good steward at trustworthy ka, the Lord will entrust you more and more. Hindi mo na kailangang hingiin yung pera kasi ikaw na yung pagkakatiwalaan. Matthew 25:21, this is a parable of the talents, no? Yung storyang to sa Bible na kwento ni Jesus Christ, parables of the talents, NIV parable of bag of gold. Okay? Sabi diyan, his master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." So, i-highlight natin yung well done, good and faithful servant. So, yan yung dapat na sabihin sa'yo ni Lord. Now, you keep on asking yourself every day, ito kaya yung sinasabi sa akin ni Lord ngayon? Well done, good and faithful servant. So kung yung evaluation mo, hindi, this is the right time for you to make a change. Change of mind and change of attitude. Change of master. Baka kasi master mo na yung pera, hindi na si Lord. Sir, may declaration ba ako dyan? Yan, declaration. Sabay-sabay natin. Sabihin. 1, 2, 3, go. Lord, establish our financial order, protect our resources, multiply what we manage well, let money serve the vision, and never master the vision. Amen. Thank you and God bless. Sobrang bilis lang, no? So, una, ang tanong, dahil marami sa inyo, mga nagsisimula pa lang, at hindi pa corporation, hindi pa holdings yung inyong mga kumpanya, how can we apply this 3-tier financial system? How? So, I prepared something para kahit paano, ma-apply natin sa medyo mas maliit na scale. Ang gagawin nyo lang naman dito ay, pag lumalaki na kayo, lalagyan mo nyo na lang ng tao para hindi na kayo lahat yung magtatrabaho. Okay? So, yung 3-tier, pwede mo nang hatiin sa 3 tao, so 3 na kayo tatrabaho. Pero for now, pag-usapan muna natin pag solo ka lang. I-manage mo yung finance ng kumpanya na ikaw mismo yung nagtatrabaho.
Okay? So, let's go. How to apply the 3-tier finance system if you are a solopreneur. One person, three roles, one system. Tatlo yung role mo. Sabi ko nga last time, laging tatlo yung hat mo. Pag ikaw ay solopreneur pa lang. Even if you are alone, all 3 tiers must exist. Hindi pwedeng mawala. You don't remove tiers, you wear different hats. Huwag mo yan sabay-sabay na gagawin kasi may exhaust ka nga. So, kailangan may day ka or may time ka for each tiers. Kada tiers na tatrabahuin mo, dapat you spend different time, hindi same time. No? Maglaan ka ng magkakaibang oras para trabahuin to. So kung sa planning ka, pwede mong gawin ng gabi, parang ganun, no? Tapos pag execution naman, pwedeng siya yung buong maghapon. Tapos yung transparency naman, pwede mong gawin gabi rin, pagkatapos ng operation, bago mo gawin yung pagpaplano. Nagigets nyo? So, wag mong gagawin sabay-sabay. Kailangan magawa mo yung tatlong yun na para bang magkakaibang tao ka. Hindi mo sabay-sabay gagawin kasi may exhaust ka. You know, pag nagpaplano akong gumawa ng kumpanya, hindi ko yung pinagsasabay-sabay gawin. Kasi pag pinagsabay-sabay mo, magra-rumble-rumble yung nasa utak mo. No? Tapos inom ka rin tubig kasi baka maubos naman yung tubig sa utak mo. Dapat this time o today, ang gawin mo, etong department lang, ganyan. Pero pag-usapan natin yung finance. Paano natin to gagawin pag ikaw lang mag-isa? So last time, pinag-usapan natin yung management, HR, and then pag-usapan natin itong finance. Paano mo ma-apply, ha? So, Tier 1, strategic finance, the rule setter. Ito talaga yung parang layman's term. Rule setter. Ikaw magsiset ng rule ng kumpanya, paano gagastusin yung pera. Okay? Stewardship and policy. Number 1. Hat number 1. Owner or CFO. Ikaw yung owner or CFO ng sarili mong kumpanya. Your role, you decide the rules of money. You are the one who's going to decide. Siyempre, ikaw lang mag-isa. Alam nga namang meron pang iba. Diba? So, ito yung pagkakataon na mag-isip ka, paano mo wawaldasin? Paano mo i-disburse ng tama na hindi naman susobra at hindi mauubos yung pera ng kumpanya? Practical application. Set a monthly budget, business, personal, savings, giving. Decide non-negotiables like I don't touch operating cash for personal use. Ulit. I don't touch operating cash for personal use. Ulit. I don't touch operating cash for personal use. Ba't ko ito inulit-ulit? Kasi paulit-ulit mo itong ginagawa. Ulit pa. I reinvest blank percentage. Ikaw mag-set. How many percentage? Halimbawa, sa revenue mo this month or profit, iset mo kung ilan percentage yung i-reinvest mo bago mo pag-isipan kung ano yung pagkakagastusan. O ito for reinvestment. Halimbawa, 50% ng revenue ay for reinvestment. 50% ay for budgeting. Gamitin natin sa marketing, gamitin natin sa gets. So, iset mo yung percentage ng i-reinvest mo. Huwag lahat papunta sa gastos or sa keep or anong tawag, sa bulsa. Pwede ko bang tawagin na dividend yon? Mag-isa ka pa lang naman. Sa binulsa mo, yung
pinaka-profit mo, talagang kinuha mo na siya sa kumpanya. Bago ka mag-set ng ganun, kailangan reinvestment. Paano palalakihin yung kumpanya? Pwede sa development mo, pwede sa mga products. Kung meron kang products, di ba, yung, anong tawag yan? Yung dami ng product mo, anong tawag doon? Nawala sa isip ko. Inventory. Yan. Sorry. Di ba? So, kailangan isi-set mo kung ano yung, magsiset ka ng mga percentages. Ikaw dapat nagsiset niya, tapos huwag mong babaliin yung rule. Okay? Define financial boundaries. Decide pricing and profit targets. Plan savings, taxes, and reinvestment. So, ito yung trabaho nung Tier 1, hat mo. So, ito yung pagkakataon na mag-iisip ka. Ano kayang strategy gagawin ko? Paano mas mabilis lalaki yung kumpanya? Ito na yun. Weekly question. Does this expense align with my vision? So you need to ask this. If you don't decide the rules, money will decide for you. Naintindihan? That's why you need to decide. Tier 2, financial management. The checker. Okay? Transparency. Ito na yan yung pinaka-layman's term natin. The checker. So yan na yung mag-check ka, mag-audit ka na. Kung naging tama ba mula dun sa Tier 1 na planning na ginawa mo, strategic planning na ginawa mo, sa rules na ginawa mo, yung ginagawa ng mga nasa execution part. Okay? So, Tier 2, financial management, the checker, control and governance. Suot-suot mo na yung hat ng finance manager and controller or comptroller. Your role, you become the truth teller of your business. Ikaw magsasabi kung totoo nga ba yun ang nangyayari sa kumpanya mo o baka joke lang. Fake. Practical application. Track cash flow weekly. Review income, expenses, and profit. Forecast next month's needs. Compare budget versus actual. Use a simple spreadsheet or app. Napakadaming application na pwede nating magamit para matrack natin yung ating gastos. Okay? So, nasa auditing na tayo. Weekly question. Do I know my real numbers? Or maraming naka-hide? Ano lang? Break time po yung natin, projector. Nauna na yata kumain. Dito, sir? Play? Sige po. So, are you learning? May nakukuha ba tayo? Napakagandang pag-usapan ng finance, no? Medyo nakakatama. Medyo tinatamaan. Okay. So, do I know my real numbers? Alam ba talaga natin kung magkano talaga yung pera natin o baka naka-hide yung ibang expenses na hindi natin namamalayan, may leakage na pala. Konti-konti na pala na nababawasan yung pera natin. Okay. Practical application. Sorry. Tama ba? Sana na pala ako. Tier 3. Operational finance, the handler. Yan na yung code, the handler. Ikaw na yung may hawak ng pera. Ito na yon. Daily operations. Dito na talaga magagastos. Kung talagang masusunod ng tama. Baka over-expense na. Ito lang yung budget sa marketing pero sinobrahan mo. Ito lang budget mo para sa tip. Sinobrahan mo yung tip.
Ikaw pa lang ang mag-isa yan eh. So, dapat pati yung dinidecidean mo, di ba? Kung 50 pesos lang yung tip mo, every kain mo, or 20 pesos, kasama yun. Kasi leakage yun eh. Hindi mo yun matatrack. Kasi paiba-iba yung amount noon, tapos hindi naman, minsan 5 beses ka kumain sa isang araw, sobrang taka mo, sobrang siba mo. Hindi, biro lang. Yung mga maliliit na bagay na yun, di ba? Yung hindi mo na kinukuha yung sukli. Medyo leakage yun, nakala mo maliit, pero pag kinompute mo, malaki. Yung binibigay mong help sa mga tao, hindi mo na nakocompute, saan ko nga ulit nilagay? Ba't wala na akong pera ngayon? Mga ganong question. Pag ganun yung question mo sa sarili mo, ibig sabihin, wala ka nitong tier 2. Oh, sorry. Wala ka nitong tier 3. Kasi hindi mo natabi yung mga resibo. Walang i-check si tier 2. Wala kang auditing na magagawa na tama. Magtatanong ka dun sa tier 2 mo, pag nandun ka na sinuot mo na yung pagiging tier 2 mo, magtatanong ka na eh, saan napunta? Hindi na magiging transparent, gawa ng hindi mo talaga na-report galing dito sa tier 3 ng system mo. So, handling and execution, sinuot mo na yung hat ng pagiging bookkeeper, cash handler. Your role, you handle money with integrity and discipline. Okay? So, practical application. Record every transaction, small, big. Tulad ng sabi ko, even the tips. Separate business money from personal money. Keep receipt or receipts. Pay yourself a fixed amount. Pay bills on time. Reconcile bank balances. Daily question. Did I record everything honestly? Integrity in small numbers qualifies you for a bigger numbers. Papasok ulit yan dun sa whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. So, the solopreneur finance flow. Tier 1, hat you wear. Owner or CFO. Daily reality, you decide the rules. Tier 2, finance manager. That's the hat that's the hat you wear. Daily reality, you monitor the truth. And tier 3, bookkeeper. Daily reality, you handle money faithfully. So, nagets nyo ba? Yung tier 1, 2, 3? Para mas mabilis, maintindihan, yung tier 1, planning. Tier 2, auditing, transparency, checker. Tier 3, execution. Balikan natin yung Luke 16, 10 to 11. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? So this is the common solopreneur mistakes. Number 1, mixing personal and business money. Malaking sakit yan ng mga nagsisimulang negosyante. Number 2, no budget. Number 3, no tracking. Number 4, emotional spending.
Ayan, matindi ang emotional spending. Kaya dapat may disiplina ka kasi minsan yung kaharap mo magaling mag-persuade. Dapat nakabudget ka lang ng ganito, binulag ka sa mga previous eh. O, dahil na drive ka ng emotion mo, napabili ka. Kaya dapat may disiplina. Kaya dapat dala-dala mo yung system kahit saan ka magpunta kung solopreneur ka. No, isipin mo na ikaw ay nagtatrabaho sa corporation mo. So dapat may ganong klase kang mindset. Last, I'll fix finance later. At ito yung sakit nating karamihan. Sama na ako. Tsaka na lang natin ayusin yung finance natin pag malaki na. Pero ang totoo, kung hindi nga mapagkatiwalaan sa maliit, hindi mapagkakatiwalaan sa malaki. So kung sa maliit pa lang, hindi mo na madisiplina yung sarili mo, paano pa sa mas malaki? Mas mahihirapan ka. It will lead you to chaos or collapse. So lahat ng to, problema to ng tier 1. Failure ng tier 1 to. Kasi hindi nagplano. Walang strategy. Kasi dyan magsisimula. So pag nagkamali na yung tier 1, hindi na rin alam ng tier 2 yung gagawin niya. Ikaw bilang nasa tier 2, hindi ka na makapag-audit. Kasi hindi mo naman talaga alam kung saan gagastusin yung pera sa tier 1 pa lang. Saan ka mag-spend? Proper spending. Kaya paano mo i-audit? Tapos yung execution mo, bara-bara din. So wala talaga. Pwede rin itong gamitin sa family. System ng finance system ng family. Pwede. Pwede mo itong gamitin sa lahat. So, kingdom discipline for one person. Discipline replaces stuff. You don't need stuff. You need discipline. Structure replaces excuses. Faithfulness replaces miracles. You need to be faithful and to be a good steward. And miracle will happen. God does not bless confusion. He blesses trustworthiness. Sabay-sabay ulit tayo dito sa declaration. Lord, 1, 2, 3, go. Lord, I will manage little well. I will honor order before increase. I will be faithful in handling money. Prepare me for greater trust. Palakpakan natin si Lord. So this is the final truth. If you cannot manage money alone, you will not manage it with a team. Dadayain mo. Kasi ikaw yung may-ari. Kahit na napakaganda nung ginagawang reporting, napakaganda nung tawag dyan, nung mga nilagay mong manager, napakagaling ng trabaho nila. Pero kung lolokohin mo yung sarili mo. So sa simula pa lang, dapat kaya mo nang disiplinahin yung sarili mo para pag lumaki na yung kumpanya mo, alam mo na rin paano disiplinahin. So again, sana lahat tayo may natutunan. Okay? So before I end, gusto ko lang i-recap kayo dun sa 3 foundational system na pinag-uusapan natin this month. I hope medyo natutunan nyo to ng medyo lumalim kayo, tsaka mas maging maayos. Okay? Nawala ulit? Yan. Ito yung ating organizational chart. So, board owner, a board or owner, tapos CEO, then president. Pwedeng ikaw yan lahat Isipin mo ikaw na lang lahat yan for now. Kung magre-restructure ka ng bago, tingnan mo ng maigi to. Napaka-importante na maunawaan nyo to. Okay? So ito yung mga kasama dyan. Na-explain ko na to last time. Dun sa gusto malaman yung
mula sa board of directors, tsaka sa mga um, CEO, sa president, may discussion ako niyan sa online. Pag-usapan natin tong tatlong system. This is the three foundational system. Management system. Sir, pabalik lang dun, sir. Okay lang po. Pabalik na lang po. Yan. Itong management system, kasama na dito yung sales tsaka marketing. Kasi sa totoo lang, para lang makumpleto lahat nung pag sinabi mo kasing foundational, kahit sila lang tatlo, kayang tumayo ng kumpanya. No? Pero hindi ko iniisang tabi yung marketing tsaka sales. Kasi importante rin yun sa kumpanya. Pero kaya siyang i-cover up dahil nagsisimula ka pa lang naman nung management system. No, nasa operation naman yung sales and marketing eh. Okay? Ang ibig sabihin ko, kaya naman ng system ng management na sakupin yung sales and marketing. So tatlo yan, nandun na sa management system. Etong tatlong to, yung napaka-importanting ma-establish mo before you start. Most of the entrepreneurs, pag nagsisimula sila, sales yung pinapalakas nila, which is hindi masama. It's okay. Pero dapat nakaabang yung tatlo. Naintindihan? So, yung HR, katulad ng pinag-usapan natin last time, nagkikwento na lang ako. Didisiplinahin mo yung sarili mo na magkaroon ka ng maayos na kultura, no? Maayos rin yung disiplina, parang ganun, dyan sa HR. Then, yung finance, madisiplina mo sa paggastos yung sarili mo. Tapos yung management system, nandyan na yung marketing, sales, operations, nandyan na lahat yon. So itong tatlong to, pag meron dito na wala, I'm not saying nababagsak kayo agad. Kasi curable pa naman. Pero pag hindi nyo na ayos, kasi hindi ako nakadala ng upuan. Sabi ko last time, magdadala ako ng upuan 3. Isipin mo yung 3 na upuan. Sobrang tibay niyan. Tayo ngang tao, nakadalawa lang yung tayo eh. Basta marunong mag-balance. So, para kang upuan na nagbabalance. Pag nawala yung isa, ganyan-ganyan ka. Ibig sabihin, hindi stable. Pag 3, yung nakatungkod, kahit na lumilindol, hindi tutumba. Di ba? Pero kung 2 lang, ikaw nga, pag lumindol, gumaganon-ganon kayo. Pero kung 3 yun nakatuntong, sobrang tibay. Subukan mo, ganun ka. Naintindihan niyo ba ako? Hindi ko naman sinasabing magko-collapse agad, pero alisin mo yung 3. Alisin mo yung 2. Wala kang HR, wala kang finance system. Management lang meron ka. Yung ibang business mo nga na tinayo nung unang panahon, nung hindi mo pa to alam, baka sales lang yung meron ka eh. Sales system. Wala kang management, wala kang tawag dito, yung control ng product, yung quality control, kasama sa management yan eh. Nakafocus ka lang sa sales, nakafocus ka lang sa marketing. Karamihan ng mga nagsisimula, marketing tsaka sales yung tinututukan, which is good kasi yan yung magpapasok ng pera. Pero kaya siya tinawag na foundational, hindi pa nagsisimula yung negosyo mo, ini-establish mo na dapat siya. Para pag nagsimula ka ng magbenta, naintindihan? Kasi ito yung mga system na hindi masyadong napofokusan ng mga nagsisimulang negosyante. Kaya itinuturo ko siya kasi para hindi kayo magaya sa akin. Para medyo maging maayos, di ba? Ano to eh? Personal experience. Okay, so kung naunawaan niyo ako, napaka-importante, maayos niyo yung finance, HR, tsaka management system before you start. So magpaplano kayo ng produkto.
Di ba? Normally, product yung inuuna nyo eh. Ano kaya magandang benta? Ano kaya magandang serbisyo yung i-offer sa tao? No? Tapos pagkatapos nun, marketing agad. Tama, mali? Tama, mali? Paano kaya natin ito maibebenta? That's the focus eh. Tama? This is how you do business. Which is, hindi ko naman sinasabing mali. Pero pag nagbenta ka na, tapos biglang lumakas, ngarag. You don't know what to do. Because you are not ready. Mababaw yung pundasyon. Collapse. Tapos panibago na naman. Hanap ka na naman panibagong product. Sablay kasi yung dati naming negosyo eh. Hindi sablay yung dati yung negosyo. Sablay yung sistema na ginawa mo. Hindi mo nilagyan ng pundasyon. That's what I am trying to say. So, kung hindi mo aayusin tong tatlong to, hindi ko naman sinasabing babagsak yung kumpanya mo, pero chaos. Pag lumakas yung sales mo, hindi ready yung tatlong yan, lumaki yung pera na nasa loob, magugulat ka kahit sobrang laki, parang hindi ka naman kumikita. Napupunta lang sa pag-aayos ng problema, katulad ng sabi ko. Mapupunta lang yan sa, nagkakaroon ng mga leakage. Hindi mo na kayang takpan. Saan ba talaga yung butas? Hahanapin mo. Kasi hindi strong yung system. That's why I am teaching you the 3-tier of each system. Para magets nyo kung ano yung dapat yung unahin. Anong sistema yung pagmamanage nyo o nung sistemang lalagay nyo sa kada department na yan. Naintindihan? O let's review. The 3 foundational system o 3-tier business system na pinag-uusapan natin. Sir, pa-next po. 3-tier management system decides work. Tier 1, vision and decisions. Tier 2, system and control. Tier 3, execution and result. Number 2, 3-tier HR system. Send ko na lang rin to sa GC. Governs people. Tier 1, culture and people policy. Tier 2, hiring, training, discipline. Tier 3, employee behavior and performance. And lastly, 3-tier finance system. Governs money. Tier 1, budget and financial decision. Nagbabudget. Tier 2, control, reporting, protection. Tier 3, cash handling and transactions. So this is the summary. Management system decides work. HR governs people. And finance system governs money. And that's all. Thank you. I hope you learn. May time pa, sir, para magtanong? Baka may question sila eh. 4 minutes po. Sige, okay na, ako na lang. Baka may question kayo. Question? Wala? Ako may question. Nasaan yung iba? Nagbakasyon na. So, ang balik natin ay next year na. Magpapahinga muna ako. January 1 is Thursday po eh. Hindi po, next Thursday pa. January 8. January. Hindi ako nagkakamali. January 8, yung ating balik. So, mamimiss ko kayong lahat. Kung mamimiss nyo ako, panoorin nyo na lang yung mga video natin. Ha? God bless. I hope you learn. At pagpalain kayo ni Lord.